Madalas, kapag tinanong tayo na, "Hey, kumusta kayo?" Madalas yung sagot natin, "Okey lang." Kasi hindi talaga tayo okey. Minsan may mga gano'ng mga bagay na kapag tinanong tayo, of course yung unang sagot natin ay yung, "Okey lang." Para matapos na yung usapan. Pero based sa pag-aaral, napakarami ngayon lalo na sa panahon natin ngayon na yung isang bagay na pinagdadaanan ngayon ng napakaraming tao, yung word na overthink. Minsan nasosobrahan tayo sa pag-iisip ng kung ano-ano mga problema, anong solusyon sa problema natin, kung ano yung ano bang mangyayari bukas, ano bang kakainin ko bukas, may trabaho pa ba ako, kumusta yung mga anak ko, ang dami natin kung tutuusin, napakarami natin mga pwedeng isipin. Pero ang tinuturo sa atin sa hapong ito, kung gusto niyo itong topic na 'to, ah, please, subscribe sa channel kung first time mo na ma-encounter itong channel na 'to. Okay, itutuloy natin. Overthinking. Yan ay napakalaking problema ngayon sa ating mga tao, bilang mga tao. As human as we are, tayo ay nabubuhay sa isang mundo na napakaraming suliranin. Napakaraming mga puwedeng, dahil ang kaisipan natin ay kung ano-ano yung nafe-feed sa mind natin, kung ano-ano yung narinig natin, nababasa natin. So ngayon ang nangyayari ay na na nadadamay tayo. Parang gano'n na kumbaga sa hangin napo-pollute tayo. So kung nasaan yung environment, kung nasaan tayong lugar. So overthink na even hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga sinasabi nating na-stress, nadi-distress. Of course, yan ay totoo. Hindi siya biro-biro. Hindi siya, for example, isa kang mananampalataya. May nabasa ako minsan, nag-post sa FB, na napaamin ako doon. Kasi, minsan, hindi naman komo mananampalataya ka, ay hindi ka natatamaan ng distress. Hindi ka na may stress, hindi ka na mag-overthink, hindi ka na may stress. Even, warriors in the Bible ay nakaranas ng may stress sila, ma-distress sila. If you know David, if you know Moses, if you know Elijah. Si Elijah, 'di ba, ang dami niya. Lord, sabi niya, kunin mo na ako. Nung ang dami niyang mga problema, hinahabol siya ng mga gustong pumatay sa kanya dahil sa pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ano bang ginawa ko? Kunin mo na ako. Pwede na ako niyan. Gusto ko nang mamatay. So mga ganong mga problema. So ibig sabihin, hindi siya biro-biro. Ito yung totoong issue, ito yung seryosong issue sa buhay ng bawat isa, ng isang tao. Si Moses, nung nililid niya yung mga Israelita sa dami ng mga problemang dinadala sa kanya, so na burn out siya. Sabi niya sa Panginoon, Lord, kaano-ano ko ba tong mga to? Ba't dinala mo sila sa akin? Hindi ko naman sila mga kamag-anak. Ngayon na mong problema ako, sabi niya, Panginoon, mas maganda pa na kunin mo na ako. Sabi niya, so ibig sabihin, it is a serious problem, a serious issue sa atin. Even mga warriors in the Bible, even tayo minsan nakakaranas. So hindi natin talaga alam kung ano yung totoong, kasi baka hindi pa natin naranasan minsan, ano ba yan? Ganyan lang naman yan, ba't hindi niya pagdaanan? Mag-pray ka lang, magbasa ka pa ng mga Bible, mga ganun ba. Malay natin ginagawa na niya yun, pero hindi talaga siya nawawala doon. So, ano yung mga pwede natin gawin ngayon? Ano yung pwede nating i-share? Hindi kasi sa bilbil. So, bago pa tayo dumating sa ganung sitwasyon, dapat build up tayo. Bago pa tayo dumating sa ganung issue, dapat merong nakalagay dito sa bangko natin. May nakalagay na sa ating kaisipan. Ano nga ba yung sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 to 13? So pag makikita natin itong Bible passage na ito, meron siyang progression. Behind this verse, meron siyang progression. Basahin po natin. If you have Bible sa iyo, pwede mo kong sundan. Sabi po niya, don't worry about anything. Philippians chapter 4 verse 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Philippians chapter 4
verse 6. Kapag tinignan natin ito, meron siyang progression. So, don't overthink. Yan ang topic natin yan. Hindi tayo exempted, walang exemption itong pag-overthink kasi sa dami nga naman ng mga problema na pinagdadaanan natin. Pero, baunin natin itong sinasabi po ng Philippians chapter 4 verse 6. So, meron siyang progression. So, una, ang paalala sa atin ni Paul ay, sabi niya, do not worry about anything. Nung sinabi niya itong do not worry about anything, sinasabi ni Pablo about anything. Ibig sabihin, sa anumang mga bagay, sabi niya, do not worry. Even si Jesus, lagi niya sinasabi itong, sabi niya, do not worry. Sabi niya, mas mahal ko kayo sa kahit ano pa man. Diba? And kapag nabasa mo yung sinasabi ni Jesus na, bakit ka mag-worry? Sabi ni Paul, no? Ba't ka mag-worry? Yung anak niya kaysa isang anak niya na kaya niyang ibigay para sa inyo. Yan pa kayang mga bagay na yan. And one more, sabi ni Jesus, mas mahal ko kayo sa mga ibon na yan na nakikita nyo na hindi nagutom. Never silang nagutom. Sabi niya, my Father provided food for them. Sabi niya, paano pa kayo? Sabihin, God loves us. He can provide. Diba? So, sabi niya, matadagdagan ba ng kahit isang araw lang yung dahil sa nag-aalala kayo? So, walang nangyayari every time we worry. So, kaya sinasabi ni Paul, do not worry. Of course, hindi tayo exempted. Minsan mag-worry talaga tayo. Pero wag yung masyadong mahaba. Alalahanin natin na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon na pwedeng gawin yung mga bagay na iniisip natin. Nag-worry pa lang tayo, alam na ng Panginoon ng solusyon. Ano ang pwede lang natin gawin? Sabi ni Paul, sabi niya, do not worry about anything. Kasama yung problema mo sa pamilya. Kasama yung pambayad mo sa utang mo. Kasama dyan yung health issues. Kasama dyan yung paano tayo ngayon kasi paano mag-aaral yung mga bata. Anong pambabayad natin? Saan tayo kukuha ang pera? Anong kakainin natin bukas? Anong susuot natin? Wala na ako. Ang dami kung tutusin kung papatulan mo lahat ng problema. Napakarami niyan. So, ang sinasabi ni Paul, do not worry about anything. So, ano yung kasunod niya? Kaya sabi ko sa inyo, mayroong progression yung sinabi ni Paul sa atin sa Philippians chapter 4 verse 6. Sabi niya, do not worry about anything. Pero hindi siya doon natatapos. Sabi niya, pray about everything. So, una, do not worry about anything. Pangalawa, sabi niya, pray about everything. So, ano man yung mga pwedeng magpa-worry sa atin, yung mga iniisip, mga alalahanin natin, sabi ni Paul, put it all. Sabi niya, lahat yan ilagay mo into prayer. So, pag nag-worry na tayo, sabi ni Paul, lahat ng yan, ipagkatiwala mo sa Panginoon through prayer. Kasi malinaw naman ang sinasabi po ni Jesus sa kanyang invitation in Matthew chapter 11 verse 28. Ang sabi po niya, come to me. Sabi niya, come. Ibig sabihin, nag-i-invite si Jesus. Sabi niya, come to me, all you are. Diba? Sabi niya, napapagal. Kayong mga heavy load, yung punong-puno na ng pasanin, bigatin. Kasi kapag nag-iisip tayo na nag-worry tayo, nag-worry, naiipon po yan, nai-impact. So, ibig sabihin, yan ay nagiging pabigat sa atin. So, kaya sabi po ni Paul, do not worry about anything, but instead, pray about everything. Ipanalangin. Kasi kapag hindi mo yan din nilagay sa Panginoon, talagang mabibigatan ka lang. I remember this very old, napakaluma ng isang illustration na nabasa ko pa since bata pa ako sa isang daily bread. Sabi ng isang kwento, mayroong isang tao na mayroong dala-dala na napakabigat na mga kamote na nandun siya sa bukirin, naglalakad, wala siyang sasakyan. Then bigla-bigla mayroong napadaan na isang mayroong sasakyan na siguro yung mga sinaunang mga sasakyan na mga nasa bukid din. Sabi niya, sakay ka na. So, pinasakay niya kasi nakita niya, naawa siya. Pagod na pawis. Bit yung napakabigat na kamote. And then bigla, sabi po nung
Sabi niya, sakay na. So, sumakay siya. So, siyempre, no, ikaw bilang may sasakyan, gusto mong makatulong. So, sinabahaba ng biyahe nila hanggang sa makarating sila ng bayan. Then, pagdating niya doon, paglingon niya doon sa niyaya niyang sumakay, nandun siya sa sasakyan niya, pero bit pa rin niya yung kamoting napakabigat. So, ano yung mapupulot nating kwento doon? Siyempre, sumakay na siya, pero dala-dala pa rin niya. So, ganun din po yung doon sa invitation ni Jesus. Sabi niya, lahat kayong napapagal, sabi niya, ang pamatok ko magaan. Ibigay niyo sa akin lahat ng mga alalahanin niyo, lahat ng mga dalahin yung mabibigat. Minsan, kagaya tayo ng tao na niyayang sumakay doon sa sasakyan. Sometimes, si Jesus nag-i-invite na, sabi niya, lahat ng mga problema nyo, put it into prayer. Ibig sabihin, ilagay nyo lahat sa akin, ipagkatiwala nyo lahat sa akin. But sometimes, hanggang ano lang tayo, parang, Lord, pinagkakatiwala ko po ito sa inyo. Nagpipray tayo, Lord, sa iyo na po ito. Pero ang totoo, dala-dala mo pa rin. Ayun ang mahirap. Ibig sabihin, kapag pinagkatiwala mo na daw sa Panginoon, nothing to worry about. Nothing to worry about. Dahil, bakit? Kasi meron kang tiwala na ibinigay mo sa Panginoon yon, yung alalahanin mo, and then, magtitiwala ka sa Panginoon. Ang hirap nun, sumakay ka na, dala-dala mo pa rin. Parang kay Jesus minsan, binigay mo na sa Kanya, pero dala-dala mo pa rin siya. So, ano yung lesson natin doon? Kapag inilagay mo sa Panginoon, kasi meron siyang invitation, na sabi niya, lahat kayong napapagal, lumapit sa akin. Sabi niya, magaan ang pamatok ko. Sabi niya, ilagay niyo lahat sa akin yan. So, yun ang sinasabi ni Paul sa atin sa do not worry about anything, but instead, sabi niya, pray about everything. Kapag nanalangin tayo, gumagaan dapat. Kapag nanalangin tayo, ibig sabihin pinagkakatiwala natin lahat sa Panginoon. Then, pangatlo, yung progression nung verse, don't worry about anything, pray about everything. Then, yung pangatlo, sabi niya, thank God for everything. Magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. Paano tayo magpapasalamat? Yan ang tanong sa atin. Magpapasalamat ba ako kung punong-puno ako ng problema? Magpapasalamat ba ako? Sabi niya, pray, thank God for everything. Ano yung everything na yan? Ano yung ipagpapasalamat mo sa Panginoon? Magpapasalamat ka sa Panginoon kasi yung mga dala-dala natin, meron tayong chance para ipagkatiwala sa Panginoon. So, we will thank the Lord kasi meron siyang invitation at meron tayong chance to put our worry, yung mga worries natin, ilalagak natin sa Kanya, ilalagay natin sa Kanya. So, we can thank God for everything. And you know what? Kapag nagpapasalamat tayo, kahit punong-puno tayo ng mga problema at suliranin, napakasarap sa pakiramdam. At yun ay napakasarap sa ating Ama. That even though meron tayong mga pinagdadaanan, even though meron tayong mga dala-dala, but we can thank God. Example, may nangyari sa'yo. Diba? May nangyari sa'yo, pero napilayan ka ng isang buhok, hindi. Napilayan ka ng isang paa. Anong pagpapasalamat mo dun sa Panginoon kung napilayan ka? You can thank the Lord. Sabi niya, papasalamatan mo pa rin na ito. Bakit? Kasi, buti na lang isang paa lang ang napilayan. Diba? Parang meron, find yung maghahanap ka talaga. And there are a lot of reasons para ipagpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat. Merong akong chance para isolve tong problema na to. Lord, salamat, merong another day na pwede kong solusyonan. Pwede akong manalangin sa iyo at merong ulit araw na pwedeng masolusyonan yung problema. Meron ulit panibagong araw, meron ulit panibagong pagsubok na pwede akong tumibay dito. We can thank the Lord. Yan ang hinihintay ng Panginoon. And yun ay besides, napakasarap yan sa pandinig ng Panginoon that every time na dumadaan tayo ng pagsubok, sabi niya, pwede tayo magpasalamat sa Panginoon. So, yung progression, sabi niya, anong pwede natin gawin para hindi tayo yung masama dun sa mga may pinagdadaanan ngayon na nag-overthink. Sabi una, don't worry about anything.
lahat yan, anything. But instead, pray about everything. And then sabi ni Paul, Philippians chapter 4 verse 6, thank God for everything. Pasalamatan ng Panginoon sa lahat-lahat. Even si Paul, sinasabi niya yan, pasalamat kayo sa Panginoon kahit sa mga trials. Pasalamat kayo sa Panginoon kahit sa anong mga bagay. Huwag lang natin pasalamatan ng Panginoon sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin, but even yung mga bagay na hindi maganda. Kasi bakit? Dahil sa nararanasan mo yun, hindi man maganda, pwede mong maranasan ngayon yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga ng isang quote sa FB, dahil siguro nabasa na ito, paano mo daw mararanasan na ang Panginoon ay dakilang manggagamot kung hindi ka dadaan sa karamdaman? Paano mo mararanasan na ang Diyos ay provider kung hindi ka mawawalan, kung hindi ka magkukulangan? Diba? So, ibig sabihin, every time na meron tayong pinagdadaanan, yun ay chance para maranasan natin kung sino talaga ang ating Panginoon sa ating buhay. So, why not? In conclusion, why not? Sabi dyan, why not na iput natin into practice yung sinabi, yung paalala sa atin ni Paul. Sabi diyan, napakaganda kung tutusin, napakaganda, napakasimple. Pero kapag hindi natin ito pinut into practice, anong saysay niya? So itong araw na to, sabi ni Jesus sa kanyang prayer, give us this day our daily bread. Ibig sabihin, sakto lang dapat. Yung mga alalahanin natin, good for one day lang. Hayaan mo yung bukas. Yung bukas, kapag nandun mo siya problemahin. Ibig sabihin, hindi naman sa magiging pabaya ka, pero kapag inalala mo yung lahat-lahat, kapag pag nag-worry ka na sa lahat-lahat, naku, ma-overthink ka, mag-explode ka. So, ibig sabihin, sabi ni Jesus, sa kanyang prayer na turo sa atin, sabi niya, give us this day our daily bread. Ibig sabihin, yung pang-araw-araw lang. Sakto lang. Kasi tayo, sakto lang tayo sa pang-araw-araw. Kapag dinagdagan mo na ng isang araw yung suliranin mo, yung pag-worry mo, ma-overload ka na. So, put it into practice. Sabi niya, una, do not worry about anything, but pray for everything. And then, sabi niya, thank God for everything. Pasalamatan natin ang Panginoon. Paano naman yung bukas? Sabi diyan, do it again. Kung ano yung ginawa mo ngayong araw, nagpasalamat ka, nanalangin ka sa Panginoon, hindi ka nag-worry, pag gising mo kinabukasan, gawin mo ulitin mo lang. Manalangin, pasalamat, magtiwala sa Panginoon. Actually, kapag binasa natin yung next verse sa Philippians chapter 4 verse 6, so yung verse 7 nila, sinasabi po dyan na we will begin to experience the kind of peace, an amazing peace, hindi may paluwanag na kapayapaan na nanggagaling lamang sa Panginoon. Peace na hindi pwedeng ibigay ng mundo, ng ating mundong ito. Peace na hindi kayang ibigay nino pa man, but only Jesus can give it sa atin. Sabi niya, amazing peace. Sabi niya, a kind of peace na hindi natin ma-imagine. Peace that makes no earthly sense. Sabi niya, this kind of peace is so powerful. Sabi niya, it has a protective function. Sabi niya, sa puso natin at sa kaisipan. So, yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon, that every time na meron tayong mga pinagdadaanan, sabi niya, ilapit natin sa Panginoon through prayer. And then thank the Lord. And then in verse 7, sabi niya, and God will give you yung peace of mind, peace of heart. Lahat. So amazing peace nga siya, hindi siya ma-imagine. So yun yung kind of peace na binibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan natin that Jesus is the Prince of Peace. Yung kind of peace na yun na binibigay sa atin, na ibibigay ng Panginoon every time na tayo lumalapit sa Kanya, we surrender everything sa Kanya, and then we thank God, we thank Jesus kasi meron tayong chance na ibigay sa Kanya ito, ipagkatiwala ito sa Kanya. And then sabi niyan, that's the only time, sabi yan, that's yung peace na yun yung pwedeng maging kasagutan sa ating
sa ating pag-worry, which only make, sabi niya, ito yung mangyayari lang para mag-stop tayo sa worrying. So, ano yung makakapagpa-stop sa atin sa pag-worry? Kapag nanalangin tayo, tumawag tayo sa Panginoon, na kapag tayo nagpasalamat sa Kanya, and God will give you, will transcend, sabi doon, pag-transcend talagang ibibigay sa atin, mararanasan natin yung peace na nagkagalisan, and then we will stop worrying, and then we will start, sabi niya, magiging thankful tayo sa Panginoon. So, yun po, magkakaroon tayo ng peace kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon. Diba? So, yun lang naman ang yun ang sinasabi ni Paul sa atin. Yun ang paalala niya sa atin, kasi alam ni Paul na pagdadaanan natin yung mga ganitong bagay. Alam ng Panginoon na pagdadaanan natin itong mga bagay. Ito kaya pinaranas niya kay Paul. Kaya itong si Paul ngayon, sabi niya, senior na, binahagi niya na ngayon pwede natin kapulutan ng aral. So, that's all for today. Yan po yung napaka-short natin na message para po sa inyo. Huwag tayong mag-worry sa kahit ano pa man. Bakit? Kasi meron tayong Panginoon na kayang gawin yung mga bagay na imposible. Kaya niyang gawing posible. So, ito yung i-close natin sa into prayer. Sabi niya, Dear Lord, I'm turning over all my fears and problems to you to handle it today. I can fix a single thing by worrying about it. I can fix a single thing by worrying about it. But you can fix anything because nothing is impossible for you. Thank you. Thanks for being in charge of my day, every day. In Jesus' name, Amen. So, muli pa paalala, huwag ka mag-alala. Sagot ka.